May nagtanong sa akin, "Good morning po, Boss Rai. Magpatulong lang po kung legit. Di ko na alam gagawin ko eh. Legit po ba ito? Maraming salamat po. God bless po." Despite of repeated by demands, you still remain silent regarding your loan. Your name is already forwarded to your municipality for blacklisting your name to other government transactions. Also, small claims will be forwarded this week to your precinct for blatter, and also liaison officer will visit to your area for your demand letter. It will also be sent to your work address and home address. Please be informed that if there's no payment, there will be additional 4,000 pesos for legal fee and 5,000 pesos for attorney's fee. For liquidated damage arising from contract section 417 of the local government code. This time, legal department is very serious regarding to your unsettled loan. We will also send a demand letter to all your contacts because you use them as your guarantor. We never fail to remind your obligations. Wow! Nakakatuwa itong mga to. Maganda yung inyong katanungan, sasagutin ko natin yan maya-maya. No? Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po, no, yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Bago ko sagutin itong katanungan na to, batiin ko muna sana lahat ng mga nanay po, no, mga ina. Happy Mother's Day po, no? Lalo-lalo na po sa aking mama. Manila, Happy Mother's Day po. Okay, sagutin po natin itong kanilang walang kalotoy-latoy at hindi ko maintindihan paano nakapasa to. Okay, sige po, no? Sabi ho nila, yun daw inyong pangalan ay forwarded na sa municipality for blacklisting sa other government transaction. Bakit? Anong government transaction? Hindi ko magets eh. Pagka ho ba magtatayo kayo ng business, hindi kayo makakuha ng business permit? Or pagka kukuha kayo ng kung ano man sa municipality nyo, hindi kayo makakakuha? Malabo mangyari yun. No? Kasi isa ho yun sa pinagkukunan ng pondo ng gobyerno. No? Yung lokal na gobyerno. Bakit ho nila pipigilin yun? Di po ba? Ang labo ho nung Biro po kasi anin ko lang ho alamin natin kung para maliwanag lalo no? Hihimayin natin Your name is already forwarded to your municipality for blacklisting your name to other government transaction. So tama nga ho ako. So ano ba naman ho government transaction, di ba? Kuha kayo ng business permit, di ba? O kung ano man pong yung kailangan nyo sa munisipyo nyo, di ba? Pato nila ipagbabawal yun. O isa ho yun sa sa pinagkukunan ho ng pondo o ng lokal na gobyerno, di ba? Bato nila ipagbabawal yun. Kung legitimate naman yung gagawin yung negosyo. O di po ba? Hindi ko maintindihan sa mga bugok na to, bakit kailangan gano'n? Kung legitimate naman, tatayo kayo sa aresto. O di po ba? O kayo ng business permit. Kung legitimate naman, ba't di kayo papayagan ng gobyerno? Di ba? So, mali na agad. Tapos, ito nakakatuwa. Also, a small claims case will be forwarded this week to your precinct for blatter. And also, liaison officer will visit your area for your demand letter. It will be also sent to your work address and home address. Okay, unahin natin yung small claims. Padadala daw sa presinto para sa blatter. Mga tanga talaga, hindi alam ang batas. Small claims dadalhin sa presinto? Saan ka pa? Alam niyo na ho. Walang alam sa batas. Bakit yung tatakutin sarili niyo dito sa mga bugok na to? Walang alam sa batas. Small claims, dadalhin mo sa sa presinto para i-blatter? Allah. Siya, maling-mali.
alam niyo man ho natin, no, di po ba? Pagka hindi ho tayo nakabayad sa utang, no, sa ating nahiram, no, at no, na-exhaust na ho nung lending, financing or nung bangko yung kanilang effort, no, para masingil kayo. So, ang gagawin ho niya, magpapadala na ho ng demand letter yan. Pag hindi ho pa rin tayo, no, tumugon no sa demand letter, yun ho, dadali na ho nila sa municipal trial court, no, sa lower court po, para makapag-file sila ng small claims. No, tapos dun ho, kumbaga doon kayo magkakaroon ng mediation, no? Meron ho kayong pag-uusap, no, sa small claims court, no? Para kayo makapag-usap kayo nung nahiraman nyo, ano ho ba yung magkakaroon ba kayo ng settlement, babayaran nyo ba ng kung paano, ganun ho sa small claims oh. Wala talaga nadadarin mo sa presinto pa-blatter di hindi, huwag nyo ho talagang katakutan, di ba? Kasi walang alam, pinakikita ho nilang tanga sila, di ba? Tapos natutuwa ako rito yung liaison officer daw pupunta dun sa area nyo para dala ng demand letter sa area nyo. Ba't hindi doon dito sa address nyo, sa bahay nyo, para dun, ba't sa area lang? Di ba? Tapos pa daw, dadalhin daw sa work address. Saan mo ba dadalhin? Sa work address o sa home address? Di ba? Ang gulo nilang gumawa ng Tapos eto pa isa please be informed, no, na pagka wala daw pong payment, may additional daw pong 4,000 pesos na legal fee at 5,000 attorney's fee. Para saan po yung legal tsaka yung attorney's fee? Okay? Wala naman silang isinasampang kaso. Di po ba? Wala ko silang sinasampang kaso. Kung meron man ho silang isang pangkaso na small claims, baka ho yung sa lang, sa legal fee lang, no? Ang pabayaran sa inyo, no? That, pa ho yun? Question mark pa ho yun, ha? Kasi depende ho kay judge yan. Kung isasama niyo ho. Kasi kung makikita naman talaga hindi niyo na kayang bayaran, ba't dadagdagan pa? Di po ba? Attorney's fee, small claims, so hindi ho kailangan na abogado niyan. Di po ba? Maria Jose. Pero para mas malinaw ho, no, magtanong ho kayo sa mga abogado. No, kasi ako yun ang alam ko no, na hindi kailangan bayaran yung legal fee at saka yung attorney's fee. Kasi common sense small claims, attorney's fee. Wala namang abogado nga atin dun Hindi po ba? Malamang ho siguro yung legal fee, pero baka hindi na rin ikarga yun kasi nga nahihirapan na nga kayong magbayad Hindi po ba? Pero kagaya sinabi ko, para mas maliwanag po, magtanong ho kayo sa abogado. Sila ho ang nakakaalam yan. Ako maniningil, no? Hindi ako abogado. So sa kanila ho kayo magtanong regarding that. Tapos ito po, for liquidated damages arising from contract section 417 of the local government code. Para saan ho yun? Hindi, ito ho, lilinawin natin ha. Nanteteng. Ito po, basahin natin. RA 7160 or the Local Government Code of 1991. Section 417, Execution. The amicable settlement or arbitration award may be enforced by execution by the lupon within 6 months from the date of the settlement. After the lapse of such time, the settlement may be enforced by action in the appropriate city or municipal court. Paano magkakaroon nito? Wala naman yung settlement sa barangay. Di po ba? Kasi ang liwanag naman ho yung yung sa circular number 14-93 noong July 15, 1993, no, guidelines on the Katarungang Pambarangay Conciliation Procedure to prevent circumvention of the revised Katarungang Pambansa Law, Section 3992-422, Chapter 7, Title 1, Book 3, RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Ito ho ang nilalaman nun. Okay? Uulitin ho natin ha, para maintindihan.
ng mga damuhong ola na ito, no? Okay. All disputes are subject to barangay conciliation pursuant to the revised Katarungang Pambansa Law. Okay? Except in the following disputes. Basahin mo natin yung number 4. Any complaints by or against corporation, partnership, or judicial entities, since only individuals shall be parties to the barangay conciliation proceedings, either as complainants or respondents. O di po ba napakalinaw? Ano sinasabi nila na for liquidated damages arising from contract section 417 of local government code? Oh, wala naman ho nangyaring barangay conciliation Kasi nga, hindi na ho sila po pwede. O, malaking kumpanya na ho sila. Liwanag ho dun sa pag-uutos ng korte. Oh, marami sinasabi to mga to, wala namang alam sa batas. Oh, as ito pa, ito pa nakakatuwa. Yung nasa huli ho, nasa huling-huli, nung message. We never fail to remind your obligation. Wow, parang totoo. Parang mali yata yun. Baguhin natin. We never fail to harass you. Dapat ganun. Kulang nga kayo. Puro kayo kalukuhan. Oh. So, never fail to remind your obligation. Hindi naman kayo nagre-remind Oh. Diba? Pero inyo, at 2 days pa lang before due date, ano ginagawa nyo? Hinaharas nyo na. Oh, asan ang ron? Asan ang remind doon? Diba? Kaya nga, hindi kayo sinasagot. Kasi sa ganyan diskarte nyo, mga bugo kayong mga ola kayo. Oh. Sa tingin nyo, sasagutin kayo pagka sinimulan nyo sa ganun agad? 7 araw na nga lang ang terms nyo. Oh. Diba? 7 araw. Pagdating pa ng ng 2 days prior to due date, babaragin nyo na agad. Oh. Tatawagin nyo na agad yung mga ninakaw yung mga nasa phone book nila, yung mga contact details. Oh. Sa tingin nyo, sinong matutuwa sa inyo? Sino pa sasagot sa tawag nyo? Diba? Kung kinakausap nyo na maayos yung mga kliyente ninyo, hindi kayo magkakaganyan. Babalik ta rin nyo pa dun sa sulat nyo Mali-mali naman. Oh. Wala kayong kaalam-alam sa batas, sa totoo lang. Nakakatawa kayo, pinagmumukha yung tanga sarili ninyo. Doon ho sa nagpadala ng katanungan na ito, ipag-ipunan nyo na lang po't bayaran. Para matapos na ho yung sakit ng ulo ninyo. Pagka nakaipon kayo, bayaran nyo one shot. O tapos yung proof of payment ninyo, screenshot nyo or picture nyo, email nyo sila, tapos na kanyo ko. Tapos huwag nyo na ho kayo mangungutang ulit. Kung kailangan nyo talagang manghiram, doon ho kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko. Doon ho kayo manghiram. I-build nyo po yung inyong credit standing. No? Para ho maging maganda yung credit score nyo po sa sa mga lending, financing at bangko. No, kasi doon, kahit papaano, maganda-ganda ho ang mapapahiram sa inyo. Hindi ho kagaya niya, pahiramin kayo 2,000. 1,000 lang bibigay sa inyo. O, doon sa mga legitimate na lending, financing at bangko, makakahiram mo kayo doon. 10,000, 20,000, 30,000. Tapos, yan? Mahaba-haba pa term. O, pwedeng 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, hanggang 5 years yan. O, depende ho sa kakayanan nyo magbayad. No? Para ho makapag-build kayo ng credit standing, mag-open ho kayo ng bank account. No? Kahit ho yung sa pinakamababa lang na opening, let's say 1,000 pesos, o open kayo. Tapos, mag-ipon kayo kahit mga 500 po, 200 pesos. Pag nakita ho kasi ng bangko yan, na kayo ay nag-iipon, sila na ho ang lalapit sa inyo para pahiramin kayo. No? Kasi ang mga bangko, wala namang kita sa savings yan Ang kita ho niya sa pagpapautang. Sino hong ayaw magpautang, di po ba? Pero, ang nila kasi, doon sa mga karapat dapat. Kung kaya nyo bayaran, pahiramin ho kayo niya. No? Hindi ho kagaya kasi, ganito ho yan Okay. Mga lending, financing at bangko ho yan, may evaluation yan. May sinusunod ho yan. Yung 5 C's of credit, actually, 3 C's of credit lang.
no? Pagka yung sa mga personal loan. Pero yan, kung yan mortgage na, yan, 5 Cs of credit na po ang ginagamit. Eh dito sa mga na to, sa mga OLA na to, walang ginagamit yan. Basta yan, may ID kayo, bibigyan na kayo ng pera niyang mga yan, pautangin na kayo. O, asan ho evaluation doon? Di po ba? Hindi dumadaan sa tamang proseso. Samantalang sa lending, financing at bangko, dumadaan sa tamang proseso yan. May sinusunod silang criteria. Hindi mo basta-basta nagbibigay ng yan, ng pautang yan. O. Kaya itong mga lending, financing at bangko, lumalago ang negosyo. Eh itong mga OLA na to, paano lalago negosyo kung ganyan ka bugok magpautang? O di po ba? So yun sa inyo, bayaran nyo na lang po siya. No? Tapusin nyo na yung sakit ng ulo ninyo. Tapos kung gusto niyo talagang manghiram, o doon mo kayo sa mga lending, financing at bangko manghiram. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ko kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.